sinamba ni Abraham at pinangaral niya? Well, totoo yan na Yahweh, tunay na Diyos na sinamba ni Abraham, pero ang ginamit diyan, Ekad. Yahweh Elohim, Yahweh Eloheno, Yahweh Ekad. Ang Ekad ay hindi nag-iisang persona. Kaya nilinaw sa San Mateo 28:19-20 na nag-iisang Diyos ay walang iba, kundi ang Father, Son, and Holy Spirit. 1 John chapter 5, verses 6 up to 7. For there are three that were recorded in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Bro, ang tinatanong ko, patungkol kay Abraham. Dapat mabasa mo sa Biblia na si Abraham ay nagturo o sumamba sa pangalang Yahweh. Ito, Yun po yung tinatanong po natin. nag-iba ang pangalawa mong tanong. No? So si Abraham, ito sagot. Si Abraham mismo naniniwala sa nag-iisang Diyos, Ekad. At kung makita natin sa Genesis chapter 18 verses 1 up to 5, yung Diyos na nagpakita ni Muhammad, Abraham, malinaw, tatlong persona. Asan? Nasaan talata? Genesis chapter 18 Okay lang ba, Mr. Moderator? Basahin ko. verses 1. Okay, the time limit 10 minutes. Reserve your rebuttal and take note your rebuttal Hindi. on during. Pagpanibagong tanong ko na lang to. Yes, the time is has been consumed for 10 minutes. Okay. We would like, the moderator would like to advise all the debaters that should you want further clarifications, you have to reserve first during the period of your constructive speech or during the period of rebuttal or at the end, because everything will be settled. So the time has been consumed, and now let's give the floor for the constructive speech of the negative side for 20 minutes. Ladies and gentlemen, Hindi. May tanong pa. Mayroong 5 minutes pa. Oo. Mamaya 5 nyo na, minutes? yan yung ginagawa nyo. Pag ano muna tayo rito. Kasi para at least maganda yung ano natin. Oo. okay. Consume ang 1 minute, proceed. Thank you. Okay. Brother Wendell, anong talata yun na sinasabi ni Abraham na sumasamba siya sa pangalang Yahweh? Kasi yun ang sinabi mo eh. Yun ang hinahanap natin. Nasaan po talata? Okay. Genesis, Sinabi ko 18. kanina, yung mabasa sa Deuteronomio, Yahweh Elohim, Yahweh Ekad, Bro. yun, sandali muna. Nasagot ko na Oh, hindi na yeah, ako. yeah. Ang tinatanong ko sa'yo, kaya pinalikan kita, yung sa Genesis 18. Okay. Oo. Relax, speaker. Can you please clarify the question and then put it away? Okay, ganito po yun. Yung walang sinabi niya kasi, patungkol kay Abraham, na si Abraham ay sumasamba sa pangalang Yahweh. Hinahanap natin yung katibayan. Sabi niya na sa Genesis 18. Ngayon, hinahanap natin yung talata. Nasaan nga yun sa Genesis? Pakibasa mo. May Biblia tayo rito, babasahin natin. Nasaan? Okay. Napakalinaw ang sagot ko. Huwag mo nang putulin. Na yung... Wala pa akong sasagot sandali. Okay, the period to answer, proceed. Okay, thank you, moderator. So, yung nagpakilalang Diyos sa Deuteronomio na sabi, Yahweh Elohim, Yahweh Eloheno, Yahweh Ekad, yun ang Diyos na nagpakita kay Abraham diyan sa Genesis chapter 18 verses 1 up to 5. At yung Diyos na yan, na walang ibang sasambahin, walang ibang si Yahweh, ngunit napakikita sa tatlong persons. Okay, Mr. Moderator, mayroon lang akong objection. Okay lang ba kung babasahin ko? Pagka... Okay, the interpreter can ask question laying down the pieces based on the Holy Bible. You can proceed. Quote your question based on the Bible in Okay. brief. Proceed. Okay, sabi niya, nandito daw sa 18 yung Yahweh na sinasamba ni Genesis. Basahin mo lang sa Genesis, ito.
At nagpakita ang Panginoon sa kanya sa mga puno ng serena ni Mama Mary habang siya ay nakaupo at sa pintuan ng tulda ng kanilang kainitan ng araw at titiningin ang kanyang mga mata at nang malakas at narito tatlong lalaki at nakatayo sa tabi ng pagkakakita nila sa kanila. Itinakbo niya upang sila ay salubungin mula sa pintuan ng tulda. Yumukod sila sa lupa. Nasaan ngayon ang Yahweh nito, Bro Windel? Walang nakasulat. Walang nakasulat, Bro Windel. Pero kung Sige, sasabi, di basahin mo siya sa Biblia mo. huwag ka magutos, magtanong ka lang. Hindi kaya nga, tutulad mo. Okay, there is a premise, the issue now on the Holy Trinity, ang Yahweh, God Father. Yes. So, based on the premise, the question for clarification of the speaker. Proceed. Okay. Sagot? Sagot ako. Sige. Mr. Moderator. Okay, proceed. Okay, sagot muna ako. Eto, malinaw naman. Nabasa mo, yumukod siya, yung pagyukod, yun ay pagsamba. At yung nag-iisang Diyos, yun ang tinutukoy sa Genesis, o sa Deuteronomio. Yahweh Elohim, Yahweh Elohim, Echad. At ang Echad na yun, tatlo ang nagpakita kay Abraham. Kung saan yumukod siya, ganito. malinaw yan. Okay. Brother, yung sinasabi mo na Deuteronomio 6.4, sino yung kausap doon? Si Abraham o si Moises? Ito ang sagot. Natural si Moises. Ay, hindi Pero ba si Abraham? Hindi. December! Okay. Okay. Mahinig ka. Huwag kang mahinatan. Relax ka lang dyan. Kanina pa kita nakikita. Repeat the... Relax ka lang. Okay. Repeat the question. Repeat the question. Hindi, nakuha ko yan. Okay. Just clarify. Okay. Ganito po yung tanong ko. Anong objection? Ang objection natin, di siya dapat magdesisyon. At maliban yan, sabi niya, di nabasa. Sabi niya, moderator, ang ating ngayong tema, may side comment siya, ang ating paksa, patutunayan, hindi lang sa isang talata, kundi sa Bible. At walang Bible, isa lang talata. Objection, moderator. Okay. Objection, moderator. We would like to reiterate based on the rulings that the reference is not only exclusive on the Bible but all other references. Yes. And therefore, all the detailed arguments on both sides can be crystallized during your rebuttals and reserve everything during the rebuttals. Proceed for the next question. Okay, maraming salamat, Mr. Moderator. Ngayon, binasa mo ngayon at tinutukoy mo, si Abraham daw yun, yung sinasabi mo na nandun sa Deuteronomio 6.4. Tinatanong ko sa'yo, Objection sino- dito. Saglit muna, wala Objection. lang objection, tapos na. Objection dito. Anong basis? Sabi niya, tinutukoy mo nga yung Deuteronomio 6.4 si Abraham. Hindi ko na sinabi yan. Ito yung tanong ko. Kasi, sinabi mo, Okay. yun daw yung Yahweh. Kasi tinutukoy mo siya ang Israelo pala yung ganun mo pa, di ba? So ngayon, paano mapatunayan natin na totoo yung sinasabi mo, na si Abraham yun, pati yung sa Genesis 18. Ngayon, ito yung tanong ko, nasaan yung katotohanan o yung sinasabi mo na si Abraham yung kausap ng Diyos doon at hindi si Moises? Ito ang sagot. 6.4. Ito ang sagot. Sinabi ko kanina na walang nag-iisang Diyos na binanggit sa Deuteronomio Kapitulo 6.4 si Yahweh, Echad. At ang nagpakita kay Abraham doon sa Genesis chapter 18 verses 1 up to 5, ang tunay na Diyos na nagpakita sa kanya sa tatlong persona. Yon pa lang, malinaw, inihayag na ang Trinity. Dahan-dahan at inineklara ito ng simbahan. Pro Dio et Ecclesia.
Okay, 10 minutes consumed. Okay, thank you. And after the 10 minutes interpellations, and take note in the debate, hindi po sa ngayon lahat ng mga sagot sa ating speaker. And that's the very reason that we have a portion of rebuttal. And that will be reserved. And now, ladies and gentlemen, for the constructive speech of the negative side, and he will disprove the existence of the Holy Trinity, and he will cite the Tawhid on behalf of the Holy Trinity. And now, let's all welcome Ustaz Basher Sakadi for 20 minutes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang pinagkakaawain. Ang lahat ng pagpupuri, pasasalamat ay sadyang nauukol lamang sa nag-iisang Panginoon, na Panginoon ng lahat ng mga nilalang at may kapangyarihan sa lahat ng bagay, na walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa, sumaatin ang kapayapaan, biyaya, pagpapala ng dakilang tagapaglikha na walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga kapatiran, jazakumullahu khairan. Pagpalain po kayo ng Allah sa lahat po ng mga nag-organize dito, naging bahagi po dito. Umasa tayo sa biyaya, sa pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. So, ngayon po mga kapatid, mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na hindi pa po nag-Muslim. Gusto ko po maging bukas muna yung puso't isipan nyo para makita nyo po kung ano po yung katotohanan. Ito po ay isang debate na naghahayag ng katotohanan. Ano man ang masabi po natin dito, basta mayroong ebidensya, mayroong katibayan, dapat tatanggapin natin yan. Hindi dapat tayo masasaktan. Dahil ang katotohanan talagang masakit. Kaya dapat tanggapin natin mula sa ating puso para makita natin ang tiyak na kaligtasan. No? So, yung paksa po natin patungkol po sa Tawhid at Trinity. Alin ba ang dapat na paniwalaan at sundin ng mga tao para magkaroon ng tiyak na kaligtasan? So bilang isang Muslim, tayo po ay tumitindig na ang Allah, siya lang mag-isa, wala nang iba maliban sa Kanya. Yung sinasabi pong tawhid, yan po ay sinasabi po na kung saan kaisahan ng Allah. Kapag isang Muslim, nauunawaan niya yung salitang tawhid. Bakit? Pag sinabing tawhid, yun po yung kaisahan ng dakilang tagapaglikha. Hindi po yan tatlo, hindi yan plural, hindi po yan marami. Bakit? Iyan ang itinuturo eh. Tandaan natin ha, walang Muslim na nagdidebate sa buong daigdig kung ilan ang Diyos. Kaya nagtataka tayo sa ating mga kababayan, iisang batayan, pero hindi sila magkasundo. Pero bilang isang Muslim, walang Muslim na nagdidebate. Pag tinanong mo yung Malaysia, Amerikano, Japanese, Filipino, kahit na naman, basta Muslim. Pag tinanong mo sila, ilan ang Diyos? Sasabihin, isa. Alin yun? Yun po yung tawhid. Kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? Kaya, napakarami po sa banal na Quran. Kaya nga binabanggit ng Quran, wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa Ar-Rahmanur Rahim. Ha? Sabihin nyo, ang inyong Panginoon at ang aming Panginoon, siya lang mag-isa, wala nang iba, maliban sa Kanya. Ang babagin, ang pinaka-maawain.
Yan ang Allah subhanahu wa ta'ala. No? Kaya, bilang isang Muslim, naniniwala kami, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng bagay na